Tahimik ang gabi sa maliit na baryo ng San Lorenzo. Sa ilalim ng ilaw ng lamparang nakasabit sa dingding ng kanilang maliit na bahay, nakaupo si Amelia sa gilid ng papag. Pinagmamasdan ang kanyang natutulog na anak na si Daniel, na noon ay 5 taong gulang pa lamang. Mapayat ang katawan ng bata, pero mahimbing ang tulog na parang walang iniintinding problema sa mundo. Si Amelia, sa kabilang banda, ay balot ng pag-aalala. Pag-aalas 3 na ng madaling araw, ngunit hindi pa rin siya natutulog. Kailangan niyang gumising ng maaga para magtinda ng gulay at prutas sa palengke. Ganito na ang takbo ng kanyang buhay simula nang pumanaw ang kanyang asawang si Renato. 2 taon na ang nakakaraan. Tinamaan nito ng matinding pulmonya at hindi na nakaligtas pa. Mula noon, si Amelia na ang nag-iisang haligi at ilaw ng tahanan. Wala siyang permanenteng trabaho. Araw-araw ay iba't ibang racket ang meron siya. Yon ang kanyang pinapasok. Minsan, naglalaba siya para sa mga kapitbahay. Minsan ay naglilinis ng bahay. At kung minsan naman, ay nagbubuhat ng gulay mula sa sakahan para lamang may dagdag sa kita. Ipinangako niya sa sarili na kahit ano pa ang mangyari, hindi siya papayag na mapabayaan si Daniel. Hindi siya papayag na hindi ito makapagtapos ng pag-aaral. Alam niya ang hirap ng buhay nang walang natapos. Ramdam niya ito sa bawat hakbang ng kanyang araw-araw na laban. Naalala pa nga niya kung papaano siyang minsang naglakad ng halos 2 kilometro para lamang magdala ng baon ni Daniel sa eskwela dahil nalimutan niya ito sa bahay. Nakakahiyaman sa iba, pero para kay Amelia, ang mahalaga ay hindi magutom ang kanyang anak. Kung minsan, mas pinipili niyang huwag kumain para lamang may pambili ng papel at lapis ni Daniel. Bago matulog, binuksan niya ang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy. Ito ay ang kanyang alkansya. Dito niya iniipon ang kahit 5 barya na natitira sa kita niya. Hindi niya alam kung gaano katagal bago ito mapuno. Pero malinaw sa kanya kung para saan ito. At ito ay para sa edukasyon ni Daniel at para sa isang pangarap na bahay na matatawag nilang kanila. Tumayo siya at marahang kinumutan si Daniel. "Malapit ka nang lumaki, anak. At kapag dumating ang araw na yon, sana maalala mo ang lahat ng hirap na pinagdaanan natin." Mahina niyang bulong habang pinipigilan ng luha na gustong pumatak. Sa labas ng bintana, sumisilip na ang unang liwanag ng bukang liwayway. Isa na namang araw ng pagtitinda, pakikibaka at pag-asang naghihintay kay Amelia. Alam niyang mahaba pa ang lakbayin, pero sa puso niya, malinaw ang direksyon. Tatahakin niya ang lahat ng daan, kahit gaano pa kahirap, para sa kinabukasan ni Daniel. Lumipas ang ilang mga taon. Unti-unting lumalaki si Daniel. Nasa 2nd baitang na siya ng elementary, at mas lalong naging halata ang sakripisyo ni Amelia para sa kanya. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil si Amelia sa pagtatrabaho. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, gising na siya para mag-ayos ng paninda. Dala ang isang bayong ng gulay at prutas, naglalakad siya patungong palengke. Doon, tatayo siya sa gilid ng kalsada, umaasang merong bibili. Kahit maliit ang kita, pero mahalaga para kay Amelia ang bawat baryang napupunta sa kanyang alkansya. Madalas, dumaraan sa kanyang harapan ang ibang nagtitinda na may magagarang paninda. May mga mamimili silang parokyano na laging bumabalik. Si Amelia, kadalasan ay naghihintay lamang ng pasulpot-sulpot na mamimili. Ngunit kahit maliit ang kita, hindi siya sumusuko. Kapag hindi nabenta ang lahat, dinadala niya ito pa uwi para maging ulam nila ni Daniel. Si Daniel naman ay lumaking mabait na bata. Lagi siyang nagbibigay galang sa matatanda at laging sumusunod sa kanyang ina. Ngunit hindi may kakaila
na naiinggit rin ito minsan sa ibang mga bata na may bagong sapatos, bagong laruan, at kompletong baon sa eskwela. Pero kahit ganoon, ay hindi siya nagrereklamo. Isang hapon, habang nag-ayos ng gamit sa bahay, napansin ni Amelia na halos wala ng laman ng bigas. Pinilang niya ang natitirang pera at napagtanto niyang kulang iyon para sa lahat ng kailangan. Pero imbis na mabahala, agad siyang naghanap ng paraan. Kinabukasan ay tinanggap niya ang alok ng kapitbahay na maglaba kapalit ng kaunting bayad. Minsan, hindi na siya kumakain ng tanghalian para masigurong may maayos na hapunan si Daniel. Kapag tinatanong siya ng anak kung bakit hindi siya kumakain, simple lamang ang kanyang sagot. "Busog ako, anak." Pero ang totoo, kumakalam na ang kanyang sikmura. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang nag-iipon. Sa tuwing may sobra sa kita, diretso yun sa maliit na alkansya. Naisip niya na balang araw, kapag nakatapos si Daniel ng kolehiyo, ay makakabili siya ng maliit na lupa. Kahit hindi marangya. Basta't matatawag nilang kanila. Plano niya rin itong ipamana kay Daniel kapag nag-asawa na ito, para hindi na mahirapan sa panimula. Isang gabi, habang nag-aaral si Daniel, naupo si Amelia sa gilid niya at pinagmamasdan ng anak. Naramdaman niya ang kirot sa katawan dulot ng pagod, ngunit napalitan nito ng init ng pagmamahal. "Kaya ko to," bulong niya sa sarili. "Para sa kanya, hindi ako susuko." Hindi alam ni Amelia na sa likod ng kanyang pagsusumikap, may mga taong tutulong at may mga pagsubok na susubok sa tatag niya. Mga pangyayaring magpapabago ng takbo ng kanilang buhay sa mga darating na taon. Mabilis na lumipas ang mga taon. Hindi na batang paslit si Daniel. Nasa huling taon na siya ng kolehiyo sa kursong Business Administration. Para kay Amelia, parang kailan lang nung unang beses niyang inihatid ang kanyang anak sa eskwela. Dala ang lumang bag at second-hand na sapatos. Pero ngayon, narito na siya. Ilang buwan na lamang at magtatapos na. Mas lalo pang lumaki ang paghanga ni Amelia sa sariling pagsusumikap. Sa kabila ng kakarampot na kita sa pagtitinda at paglalabada, hindi siya tumigil sa pag-iipon. Hindi siya bumibili ng bagong damit para sa kanyang sarili. Bihira lang kumain sa labas, at kung minsan, ay tumatanggi sa mga imbitasyon ng mga kapitbahay para lamang masigurong matutupad ang pangarap ng anak. Dumating na nga ang araw ng graduation. Mula umaga, ay abala si Amelia sa paghahanda. Kahit hirap sa pera, nagluto siya ng spaghetti, pansit, at pumili ng maliit na cake para sa simpleng salo-salo sa bahay. Isinuot niya ang kanyang pinakamaayos na damit. Isang simpleng bestida na binili pa niya sa ukay-ukay. Ilang taon nang nakakalipas. Sa seremonya, nang tawagin ang pangalan ni Daniel para tanggapin ang diploma, hindi napigilan ni Amelia ang luha. Pinapanood niya ang anak habang nakasuot ng toga. May ngiti sa labi at kumpiyansa sa sarili. Ang lahat ng sakripisyo, gutom at puyat ay biglang nagkaroon ng kabuluhan. Pagkatapos ng graduation, lumapit si Daniel sa ina at niyakap ito ng maigpit. "Ma, salamat po sa lahat. Hindi ko po ito makakamit kung hindi dahil sa inyo." Hindi na sumagot pa si Amelia. Baka mabasag ang boses niya. Ngumiti lamang siya at tinaplos ang pisngi ng anak. Sa mga sumunod na buwan, nakahanap kaagad ito ng trabaho. At iyon ay sa isang kilalang kumpanya. Kahit hindi kalakihan ng sahod, ay sapat na yon para makatulong sa mga gastusin. Unti-unting naramdaman ni Amelia na nababawasan ang bigat ng kanyang pasan. At sa wakas, natupad rin ang isa sa matagal na niyang pinapangarap. Ito ay ang makabili siya ng maliit na lote mula sa isang kaibigang matagal nang nag-aalok sa kanya. Pinili niya yun dahil malapit sa bayan at may magandang pwesto. Hindi ito kalakihan, pero para kay Amelia, ito ay ginto. Plano niyang ipatayo doon ang isang simpleng bahay para kapag nagkapamilya si Daniel, hindi na sila mag-aabala pa sa paupahan. "Anak,
Sabi niya isang gabi habang magkasama silang kumakain ng hapunan. Balang araw, kapag may asawa ka na, dito ka titira ha, para may sarili kang tahanan. Ngumiti lamang si Daniel at tumango. Hindi alam ni Amelia na darating ang panahon na ang bahay na iyon na siyang bunga ng lahat ng taon ng sakripisyo, ang magiging ugat ng pinakamalaking sugat sa kanyang puso. Nagsimula ang lahat sa isang hapon nang makilala ni Daniel si Samantha Cruz. Sa isang corporate training na dinaluhan niya. Maganda si Samantha. Maputi, matangkad, at may maayos na pananamit, at halatang sanay sa maginhawang pamumuhay. Bukod sa itsura, matalino rin ito at mahusay makipag-usap, dahilan para agad na mahulog ang loob ni Daniel. Mabilis na lumalim ang kanilang ugnayan. Madalas silang magkausap kahit pa sa labas ng trabaho. Nagkakapi sa mga mamahaling coffee shop at kung minsan ay sabay pang umuwi. Si Amelia, noong una ay natutuwa para sa kanyang anak. Iniisip niya na baka dumating na rin ang panahon para magkapamilya si Daniel. Ngunit may napansin siyang kakaiba kay Samantha. Sa unang pakilala pa lamang nito, halata ang malamig ng ngiti at ang pilit na tono ng boses kapag kinakausap siya. Hindi tulad ng ibang babae na masigla at magiliw sa mga magulang ng nobyo. Si Samantha ay parang may pader na nakaharang. Siguro ay hindi lang siya sanay sa akin, paliwanag ni Amelia sa sarili habang inaayos ang hapunan isang gabi. Nadinalaw sila ni Samantha. Pinilit niyang tanggapin na baka ganito lang talaga ang ugali ng babae. Baka mahihain lamang ito. Baka lipas ang isang taon, nagpa siya si Daniel na mag-propose na kay Samantha. Sa kabila ng agam-agam, tinanggap ni Amelia ang desisyon ng kanyang anak. Naisip niya na mahalaga ang kaligayahan ni Daniel at bilang ina, tungkulin niyang suportahan ito. Sa mismong kasal, abala si Amelia sa paghahanda ng mga bisita. Kahit hindi marangya ang handaan, sinigurado niyang maayos ang lahat. Nakasuot siya ng simpleng kulay rosas na bestida at nakangiti habang pinapanood ang anak na sumasayaw kasama ang bagong asawa nito. Maraming salamat, Ma. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong nito sa amin. Si Samantha naman ay ngumiti at nagpasalamat rin. Ngunit may bakas ng pagkukunwari ang mga mata nito na hindi napansin ni Daniel. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na ang pagpapatayo ng bahay. Si Amelia ay masayang tumutulong sa pag-aasikaso. Bumibili ng ilan sa mga gamit at nagdadala ng pagkain para sa mga trabahador. Sa isip niya, ito ang magiging tahanan ng pamilya ng anak niya, ang lugar kung saan makakasama niya ang kanyang mga apo. Pero ang hindi niya alam, na sa mismong bahay na iyon, darating ang araw na siya mismo ay ituturing na walang halaga at tuluyang tatanggalin sa lugar na itinuring niyang bunga ng kanyang buong buhay na sakripisyo. Nang matapos ang bahay sa lote ni Amelia, masayang lumipat sina Daniel at Samantha. Simple pero maganda ang pagkakagawa. May 2 kwarto, maliit na sala, kusina, at bakuran na may kaunting tanim na gulay at bulaklak. Para kay Amelia, ito ay tila pangarap na natupad. Sa unang buwan, maganda ang samahan sa loob ng bahay. Madalas ay tumutulong si Amelia sa gawaing bahay at sa pag-aalaga sa bagong silang napo. Ito ay si Nathan. Halos siya na ang gumagawa ng lahat para makapagpahinga si Samantha, na abala sa pagbabantay sa sarili at sa social media. Kapag umuwi si Daniel mula sa trabaho, masaya ang salubong sa kanya. May hapunan ng nakahain at maayos na ang bahay. Wala pang bayad ng problema noon. Ngunit unti-unti, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimula ito sa maliit na puna ni Samantha. Minsan ay sasabihin itong, Amelia, baka pwedeng huwag masyadong maraming asin ng ulam. Hindi kasi healthy. O kaya naman, siguro mas okay kung iba na lang ang maglaban ng damit namin para mas malinis. Bagamat masakit man pakinggan, ay pinalampas na lamang ito ni Amelia. Pinalampas niya ang mga salitang iyon. Iniisip niya na baka hindi lang sanay si Samantha sa estilo niya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang distansya sa pagitan nila.
Isang umaga, habang nag-aayos ng almusal, napansin ni Amelia na hindi siya pinapansin ni Samantha. Walang bati, walang tingin. Diretsong kumuha ng kape at umupo sa mesa. Maya-maya ay narinig niya ang pabulong na reklamo nito sa telepono. Nakakailang kasi. May patanda sa bahay. Gusto ko sanang kami na lang. Parang tinusok ang puso ni Amelia sa narinig. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o magagalit. Ngunit mas pinili niyang manahimik. Umaasang baka lumipas rin ang ganoong pakiramdam. Walang respeto o galang sa kanya ang asawa ng kanyang anak. Si Daniel naman ay abala sa trabaho at madalas ay gabi na kung umuwi. Kapag nakakausap siya ni Amelia patungkol sa ilang nararamdaman, simple lamang ang sagot nito. Ma, baka hindi lang kayo nagkakaintindihan. Hayaan mo, maayos rin yan. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, mas naging lantad ang malamig na pakikitungo ni Samantha. Hindi na siya nakikisabay kumain kay Amelia. Bihira na ring makipag-usap at minsan ay parang sinasadya na hindi mag-abot ng pagkain kapag nagsasalo. Sa kabila ng lahat, pinili ni Amelia na manatiling maayos ang pakikitungo niya. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang katahimikan sa bahay kaysa lumaban. Ngunit hindi niya alam na ang katahimikang iyon ay unti-unting magiging simula ng pinakamalaking sugat sa kanyang puso. Isang sugat na galing mismo sa pamilya na siya ang nagsakripisyo para mabuo. Isang gabi, habang tahimik na nagliligpit si Amelia sa kusina, narinig niya ang mahinang usapan ni Daniel at Samantha doon sa kanilang kwarto. Hindi niya sinasadya, ngunit malinaw ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Samantha. Daniel, gusto ko na tayong dalawa lamang dito. Kasama ang anak natin. Mariin itong sabi. Ha? Pero nandito si Mama, sagot ni Daniel, halatang nagulat. Kaya nga, hindi ko kayang magpakatotoo habang may ibang tao rito. Lalo na't hindi ko naman talaga siya kasundo. Balik ni Samantha. Malamig ang boses. Parang may matalim na bagay na tumusok sa puso ni Amelia. Hindi siya makagalaw. Halos pigil hininga habang nakikinig. Umaasa siyang sasalungatin ni Daniel ang asawa. Ngunit ang mga sumunod na mga salita ay mas masakit pa pala. Sam, ayokong masira ang relasyon natin. Pero paano si Mama? Tanong ni Daniel. Pwede naman siyang maghanap ng ibang matitirahan. Hindi na rin naman siya bata. Kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Tugon ni Samantha. Matagal na katahimikan ang sumunod bago marinig ni Amelia ang mahinang sagot ng anak. Sige, kakausapin ko siya. Tumigil si Amelia sa ginagawa. Pakaramdam niya ipinagbagsakan siya ng langit at lupa. Sa mismong bahay na ipinundar niya mula sa pawis at luha. Sa lupang binili niya sa loob ng maraming taon ng pagtitipid. Siya ngayon ay itinuturing na pabigat. Kinabukasan, dumating ang sandaling kinakatakutan niya. Habang nag-aalmusal, maingat na nagsalita si Daniel. Ma, baka pwedeng maghanap ka na muna ng ibang matitirhan. Alam mo naman, gusto naming mag-asawa na kami lang muna dito. Nanlabo ang paningin ni Amelia, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Anak, dito ako lumaki kasama ka. Ako ang bumili ng lupang to para sa iyo, anak. Alam mo yun, hindi ba? Tumango si Daniel. Hindi makatingin. Alam ko, Ma, pero para sa ikakapayapa namin ni Sam, sana maintindihan mo. Walang salita ang makapagpapaliwanag ng bigat na nararamdaman ni Amelia noon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagreklamo. Tahimik niyang tinapos ang pagkain. Sa kamaraang naglakad papunta sa kanyang kwarto. At doon siya tuluyang bumigay. Humikbi ng humikbi. Pilit na tinatakpan ang bibig para walang makarinig sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na siyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Kinuha lang niya ang mga mahalaga. Ilang perasong damit, ilang larawan ni Daniel noong bata pa, at ang lumang kahoy na alkansya na matagal na niyang itinatago. Sa bawat pagbubuhat ng kahon, pakaramdam niya ay may peraso ng puso niyang nabibitbit papalabas ng bahay. Bago siya umalis, ay tumingin siya sa bahay. Hindi na ito katulad ng dati. Hindi na ito tahanan para sa kanya. Sana lamang itong gusali na nagpapaalala ng kanyang mga sakripisyo
at kung papaanong ang mga sakripisyong iyon ay kinalimutan ng mismong taong pinakamamahal niya sa buhay. Sa unang linggo matapos siyang paalisin, pakaramdam ni Amelia ay para siyang nawalan ng direksyon. Wala siyang sariling matitirhan at ang kaunting ipon na naiwan sa kanya ay halos hindi sapat para magsimula ulit. Mabuti na lamang at tinanggap siya ng matalik niyang kaibigan na si Aling Fe para pansamantalang makituloy sa maliit nitong bahay. Amelia, dito ka na muna hanggang makaisip ka ng plano, sabi ni Aling Fe, sabay abot ng tasa ng kape. Salamat, Maring Fe. Hindi ko alam kung paano kung magsisimula muli, sagot ni Amelia, pilit na pinipigilan ng luha. Napakabigat ng kanyang puso ng mga sandaling iyon, sapagkat para bang ipinagkanulo siya ng kanyang anak. Alam ni Amelia na hindi siya pwedeng manatili roon ng matagal. Ayaw niyang maging pabigat. Kaya kahit masakit pa ang mga nangyari, sinimulan niyang maghanap ng paraan para muling bumangon. Naalala niya ang maliit na puhunan na naitabi niya noon mula sa pagtitinda sa palengke. Hindi yun kalakihan, pero sapat para makapagsimula ng maliit na negosyo. Pinag-isipan niyang mabuti at tapag pa siyang maglako ng kakanin sa palengke at sa paligid ng barangay. Sa unang araw ng pagtitinda, bitbit niya ang bilao ng sapin-sapin, kutsinta at pati na rin suman. Maliit lang ang kinita niya, pero sapat para mabayaran ang kaunting gastusin niya sa pagkain. Sa mga sumunod na linggo, mas dumami ang bumibili, lalo na nang matikman ang masarap niyang gawa. May mga suki na rin siyang nag-aabang tuwing umaga. Unti-unti, nabuhay muli ang sigla ni Amelia. Natuto siyang mag-ayos ng budget, mag-ipon muli at magpatibay ng sarili. Hindi na siya umaasa sa anak para sa tulong pinansyal. Sa tuwing naiisip niya ang sakit ng nakaraan, pinapaalala niya sa kanyang sarili na kailangan niyang lumaban, hindi lamang para mabuhay, kung hindi para patunayan sa sarili na kaya pa rin niyang magtagumpay kahit mag-isa na lang. Minsan, sa gitna ng kanyang pagtitinda, nasulyapan niya si Daniel at ang kanyang apo na dumaan sakay ng tricycle. Tinitingnan niya mula sa malayo ang mga ito, pero hindi na siya lumapit pa. Natutunan na niyang umiwas sa anumang sitwasyong magbabalik sa kanya ng sakit. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas si Amelia. Hindi lamang sa katawan, kung hindi pati na rin sa puso. Alam niyang hindi madali ang pinagdaraanan, ngunit natutunan niyang yakapin ang sarili at unahin ang sariling kapakanan. Sa loob ng 1 taon, nakapagtabi siya ng sapat para makapagpatayo ng maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Hindi man marangya, hindi man kalakihan, at hindi man kagandahan, pero iyon ay kanya. Sa tuwing tinitingnan niya ito, ramdam niya ang bagong pag-asa, isang patunay na kahit anong hirap ay kaya pa rin niyang bumangon. Basta't merong determinasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na sa muling pag-ikot ng tadhana, siya pa rin ang magiging takbuhan ng anak na minsang itinaboy siya. At sa oras na yon, magkaiba na ang magiging kalakaran ng kanilang relasyon. 2 taon ang lumipas mula nang umalis si Amelia sa bahay na siya mismo ang nagpundar. Sa panahong iyon, hindi na siya nakialam sa buhay ni Daniel at Samantha. Abala siya sa kanyang maliit na pwesto sa palengke, na ngayon kilala na sa kanilang bayan. May mga suki na siya mula sa iba't ibang barangay at sapat ang kinikita niya para mabuhay ng komportable, mag-ipon at minsan ay makatulong pa sa ibang nangangailangan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga kakanin sa pwesto, napansin niyang may lalaking papalapit. Payat ito, mukhang walang tulog at halatang problemado. Hindi niya kaagad nakilala, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ay para bang biglang bumalik ang lahat ng alaala. "Ma?" Mainang tawag ni Daniel. Halos mabasag ang boses. Natigilan si Amelia. Maraming gabi niyang inisip kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nagkaharap silang mali. Hindi niya inaasahan na ito ang mangyayari ngayon, at sa ganitong ayos niya masusumpungan ang kanyang anak. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig ngunit mahinahon niyang tanong. Ma, iniwan ako si Samantha. Maiba na siya. Naiwan ako sa bahay, pero malapit na rin kaming mapaalis.
kasi hindi ko na kayang bayaran ang mga utang ko. Naisanla ko ang bahay, Ma. Wala na akong malapitan kung hindi ikaw na lang. Sinama ni Samantha ang anak ko. Sinama niya ang apo niyo, Ma. Paliwanag ni Daniel, bakas ang pagsisisi sa boses at mga mata. Tahimik lamang si Amelia. Maraming salita ang gustong sumabog mula sa kanyang puso. Lahat ng sakit, sama ng loob, at hirap na pinagdaanan niya dahil sa desisyon ng kanyang anak. Ngunit pinili niyang pigilan ang sarili. Alam niyang wala nang saysay ang pagbabalik sa nakaraan. Daniel, mahinaw niyang wika. tutulungan kita. Pero hindi katulad noon. Hindi na ako magbibigay ng lahat para sa'yo nang walang hanggan. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Tumango lamang si Daniel, halos luhaan. Naiintindihan ko, Ma. Ngayon ko lang talaga lubos na na-realize lahat ng mga ginawa mo para sa akin at pati na rin lahat ng pagkakamalit pagkukulang ko. Patawad sa mga sinukli kong pangit na bagay. Sa mga sumunod na linggo, tinulungan ni Amelia si Daniel na makahanap ng maliit na trabaho at pansamantalang matitirhan. Hindi niya ipinagkait ang tulong, ngunit itinuro niya rin dito kung papaanong mag-ipon at mag-manage ng kita. Hindi na siya ang inang nagpapasa ng lahat. Isa na siyang gabay na nagtuturo sa anak kung papaanong maging responsable. Minsan, kapag magkaharap sila habang kumakain, nakikita ni Amelia ang lungkot sa mga mata ni Daniel. Isang lungkot na puno ng pagsisisi. Ngunit kasabay nito, ay nakikita rin niya ang unti-unting pagbabalik ng dating anak na minsang ipinagmalaki niya. Natutunan ni Amelia ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo dapat ibigay ang lahat sa puntong makakalimutan mo ang iyong sarili. Dahil sa uli, kapag bumagsak ang lahat, tanging ikaw lang rin ang maaasahan mo. Sa kabila ng lahat, pinili niya pa ring patawarin ang kanyang anak. Hindi para makalimot, kung hindi para makalaya mula sa bigat ng nakaraan. At habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw mula sa kanyang maliit na pwesto, ramdam niya sa kanyang puso na kaya niyang magpatuloy sa buhay. Hindi na bilang isang inang laging umaalalay, kung hindi bilang isang babaeng natutong tumayo ng matatag para sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang mga taon, nanatiling abala si Amelia sa kanyang maliit na pwesto sa palengke. Hindi niya na iniisip ang marangyang bahay o ang malalaking bagay. Ang mahalaga sa kanya ay ang katahimikan ng kanyang buhay at ang kapayapaang unti-unti niyang natatagpuan. Si Daniel naman ay nakabangon ng muli. May maayos na itong trabaho at natutong maging responsable sa kanyang sariling buhay. Madalas na siyang bumibisita kay Amelia, hindi para humingi ng tulong, kung hindi para maghatid ng balita at minsan ay tulong mula sa sarili niyang kita. Tuwing nakikita ni Amelia ang apo niyang si Nathan, muling nabobo ang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang kahit hindi naging maganda ang nakaraan, may mga bagay pa rin sa buhay na hindi kayang sirain ng sakit o tampo. Ang pagmamahal ng isang lola sa apo. Ang kanyang apo ay ibanilik na Samantha kay Nathan matapos ang isang taon, sapagkat ayaw itong makasama ng bagong asawa ni Samantha at kung minsan ay sinasaktan pa. Kaya naman okay na yon para kay Amelia, sapagkat mahal niya ang kanyang apo. Ang kanyang apong wala namang kamuang-muwang sa ginawa ng mga magulang nito noon. Minsan, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang pwesto at pinagmamasdan ng mga taong dumaraan, napapaisip siya kung papaano niyang nalampasan ang lahat ng pagsubok. Hindi niya akalain na ang babaeng minsang itinaboy mula sa sariling bahay ay muling makakatayo, mas matatag at mas buo ang loob. Nauunawaan niya na ang tahanan ay hindi lamang kusali o lote, sapagkat ang tunay na tahanan ay nasa puso ng taong marunong magmahal, magpatawad at higit sa lahat, magpahalaga sa sarili. At sa bawat paglipas ng mga araw, dali ni Amelia ang tiyak na paniniwala na walang sakripisyo ang nasasayang, basta't natutunan mong mahalin ang sarili sa dulo ng lahat. Sino nga bang mag-aakala na si Amelia na isang inang nagsakripisyo para sa kanyang minamahal na anak ay minsang pinalayas at minsang hindi pinahalagahan. Pero ngayon,
ay asensado at maayos nang nabubuhay.